Binigay na ni Aling Maria sa akin ang contact number ni Madam. Siya yung recruiter. Okay talaga to si Madam kasi mabait daw at maraming koneksyon sa Saudi at Dubai. Sandali lang. Pag-isipan natin itong mabuti. Nasabi ba ni Aling Maria ang detalye ng trabaho, kontrata at mga babayaran bago aalis? Alam niyo naman, maraming mga illegal recruiter. Baka, imbis na magandang buhay para sa pamilya, ay trahedya ang maging bunga nito. Ang nega mo naman. Sure ako dito. Okay na to. Wait lang. Huwag makontento sa okay na to, lalo na kung tungkol sa pagtatrabaho abroad. Alamin ang tabang proseso ng pag-abroad. Huwag basta maniwala sa mga pangako para hindi maging biktima ng illegal recruitment at human trafficking. Protect yourself, protect your family, and protect your future. Bago maniwala sa nagsasabing okay na to, bumisita sa Department of Migrant Workers o DMW para sigurado ka. Bisitahin ang kanilang official website o tumawag sa kanilang hotline. Your safety and your future are worth more than empty promises. Don't take the risk. Be informed. Be safe. Ang paalalang ito ay hatid ng Department of Migrant Workers Region 9 at ng 1116 DXAS, your community radio. Apo, gusto mong sumama mag-walking-walking? Opo, Lola. Sama ako. Gusto ko talaga kasama ka mag-walking kasi mas masaya. Bakit po ba kayo nagwo-walking? Maraming benepisyo sa pisikal at mental na kalusugan ng walking. Nakakatulong din sa emosyon at pagtulog ng mahimbing. Siyempre, para sa mga buto, kasukasuan at muscles para hindi manghina. Kaya pala malakas at maganda ka pa rin, Lola. Siyempre naman, lalo na at kasama kitang mag-walking. Sasabayan pa natin ng kanta. Walking with Jesus, walking every day, all along the way. Walking with Jesus, walking with Jesus along. 1116 DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw, kakwentuhan ka agapay, kaibigan ka barangay. Ito ang radyo mo. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. Kayo ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio, kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang tamang oras, ganap ng 6:00 ng umaga sa buong Pilipinas. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay ilam ng panalangin ang harding, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa harding pananalangin. O kay sarap ng Isang mapagpala at payapang umaga po sa inyong lahat mga ka-HNT. Oras natin 6:01 ng umaga. Ako pong muli ang inyong lingkod, Pastor Emma Aquino, at muli tayong nagsasama-sama dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Kumusta po ang gising natin? Nakatulog ba tayo ng maayos?
pagbangon pa lang natin, iba na yung ating pananaw, no? Dahil alam nating nagsisimula tayo sa araw na ito upang makatagpo ang ating Diyos. Nararamdaman niyo po ba ang yakap ng pagmamahal ng ating Diyos at yung bagong pagkakataon na ibinigay ng Panginoon sa atin para mabuhay sa araw na ito? Maraming bagay na dapat natin ipagpasalamat. Maligayang pakikinig po sa ilang mga kasama natin ngayon. Binabati ko ng magandang umaga si Ate Baby Adriano. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikinig. At kay Nanay Vicenta Tolentino, ayan, meron siyang request, kagalingan sa kanyang paa na namamaga. At kay Nanay Isabel Hugilon at sa buong pamilya, maligayang pakikinig. Maging kay Mami Zenny, good morning. Magandang encouragement ni Mami Zenny. Fix your eyes to the Lord. He is the author and finisher of our faith. Alright. Si G. Estrada, may kahilingan din para sa kanyang anak na si Jairo. Sige po, ipagpipray natin yung mga request ninyo. Maligayang pakikinig din kay Hideng Mangundayaw at kay Kuya Ador Malapitan. Salamat sa Diyos. At kay Mayrin Beltran, ayan, nag-message siya sa akin, at kay Kuya Leo Abisamis, magandang umaga po sa inyo. Bago po tayo sumabak ngayon sa hamon ng trapiko na ating dadaanan o sa trabaho natin na pupuntahan o kaya naman sa mga gawaing bahay na naiiwan tayo, no, sa bahay. Laging tandaan, every gising is a blessing. Mga ka-HNP, ang tema po natin ngayong umaga ay medyo matapang ng konti pero puno naman ng pag-asa. Ang ating tema ay Identifying with the Master. Tayo ay tinawag ng Panginoong Hesus at tayong lahat ay nakipag-isa sa Kanya nang tayo ay sumampalataya. No? Ang ating text, ang ating pagbubulayan ngayong umaga ay hango sa 1 Peter chapter 4, verse 14. Unang Pedro, Kapitulo 4, talatang 14. Ganito po ang sinasabi sa atin. Mapalad kayo kung kutyain kayo dahil sa pagsunod ninyo kay Kristo. Dahil nasa inyo ang makapangyarihang Espiritu ng Diyos. Minsan nakakala po natin kapag sumunod tayo kay Jesus, puro VIP treatment na ang mararanasan natin. Ganon din yung paniniwala ng marami. Sabi nila, pagka ikaw ay nasa Panginoon, ayos na sa all right ang lahat. No? Para bang relax na lang, wala na tayong hirap na dadaanan. Pagka nagkwento ka ng problema, parang hindi maganda ang dating. Ang iniisip ng iba ay siguro may nagawa kang kasalanan. Yun na agad, no? Pero ang sabi ng ating Panginoon, ang alipin ay hindi hihigit sa kanyang Panginoon. Kung ang ating master na si Jesus ay dumanas po ng pag-uusig at kinutya ng mundo dahil po sa katotohanan, hindi po tayo dapat magtaka kung maranasan din natin yan, di po ba? Baka nararanasan mo ngayon na, pagtawanan ka dahil sa paninindigan mo sa tama. Masakit yun, di ba? Pero hetong twist, ang paghihirap para sa kanyang pangalan ay hindi po isang sumpa o parusa na iniisip ng marami. Minsan, pagka nakakita tayo ng isang kapatid na nahihirapan sa buhay, inuusig, o kaya naman ay hindi umaasenso siguro sa kanyang
negosyo o sa kanyang trabaho, agad-agad ang iniisip natin ay siguro kulang ka pa, no? Parang gano'n, di ba? Hindi ka pa siguro talagang lubusang sumusunod kay Lord. Para bang pag sumunod ka kay Lord, hindi ka na mape-persecute or ah, mahihirapan kang mapopromote, no? Hindi mo naman alam kung bakit marahil ay hindi ka ma-promote kasi nga iba yung values mo, iba yung faith mo. No? Maraming dahilan, di ba? Hindi agad-agad ay ganun, no? Ang iniisip natin, paghihirap para sa kanyang pangalan ay parang mabigat na. Hindi po yan parusa ng Diyos o hindi po isang sumpa. Lalo na kung tayo sumusunod talaga sa Panginoon. Ito ay isang badge of honor, kumbaga. No? Ibig sabihin yan, kumpirmadong kabilang ka nga sa Team Jesus, di ba? Pagka ikaw ay dumadaan sa mga pag-uusig ng buhay. Alam nyo mga ka-HNP, ang mensahe pong ito ay napapanahon, lalo na po para sa ating mga kabataan sa mundo ng social media kung saan ang likes, trends, ang basihan ng halaga, di po ba? Napakahirap mag-identify kay Kristo kapag narito tayo sa ganitong mundo. Marami pong kabataan ngayon ang dumaranas ng matinding peer pressure, cyberbullying, at yung takot nila na ma-cancel ang kanilang friendship kapag nanindigan sila sa biblical values, no? Madali pong nag-o-offer ang mundong ito ng mga peking identity. Pero si Jesus ay laging nag-aalok naman ng katotohanan. At balikan nga natin itong 1 Peter chapter 4 verse 14, sabi niya, kung kayo'y kutyain dahil sa pangalan nga ni Kristo, mapapalad kayo. Sapagkat ang Espiritu ng kaluwalhatian at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan nga sa inyo. Kaya nga, alam nyo, sa ating mga kabataan, mas mahalaga ang like ng langit kaysa sa follow ng mundo. Di po ba? Kung minsan, yun kaagad ang hinahanap kasi natin. Kapag may pinost tayo, gusto natin makita sino nag-view, sino ang nag-like. Well, ang mas mahalaga sa buhay, merong tayong Diyos. Kapag kasama mo ang Master, nasa iyo ang Spirit of Glory, sabi ng 1 Peter chapter 4 verse 14. Mga ka-HNP, lalo na sa ating mga kabataan, may pagkakataon ba sa buhay nyo na tinindigan mo ang iyong pananampalataya kahit pa pagtawanan ka ng iba? No? Well, magandang ma-share natin yung mga ganyang karanasan. Ibahagi mo yung story mo dito sa ating comment section o i-message mo kami kasi nais naming ipag-pray ka at malaman na hindi ka nga nag-iisa sa laban na ito, di ba? Magandang meron kang nakakausap. Huwag mong sosolohin yung nararamdaman mo. Kung minsan na di-discourage ka na, no? Tapos yung pinagtatagal mo yan sa loob mo hanggang sa maging depression, di ba? At marami sa atin ngayon ang depressed sa buhay, lalo na yung mga kabataan. Walang makausap, no? Ito kami, nag-o-offer kami ng panahon sa iyo. I-share mo sa amin o dito sa ating stream, ay pwede nyo i-share sa ating comment section. O kaya i-share mo itong stream na ito para maging badge of honor din ng iba ang mensaheng ito. Baka naman may mga kilala tayo, kaibigan natin, na ganito rin ang pinagdadaan. Tandaan po natin, ang pagiging kapareho po ng Master sa paghihirap ay nangangahulugan din ng pagiging kapareho niya sa kaluwalhatian. Wow! Ang sarap isipin, no, na darating ang panahon, makakasama natin ang Panginoong Jesus. Walang hanggan na po iyon. Kung mabuhay ka man sa mundong ito ng hanggang sabihin natin 100 taon, 100 years, no? Sipin mo siguro ang haba ng panahon, di ba? Ang haba ng taon ng iyong buhay kung aabot ka ng 100 years. Pero kung ikukumpara mo yan sa eternity with Jesus, naku, wala po yung 100 years na yan. Maliit lang yan. So, walang-wala yan talaga, sa totoo lang. At ang mas importante talaga ay
yung ating eternal destination. Kaya mahalagang makilala si Jesus habang buhay ka ngayon at magkaroon ng pagkakataon na makilala mo siya, sumampalataya ka sa kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. Buksan mo ang iyong puso at tanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. At sa ganitong paraan, pinagsisisihan mo o pagsisihan mo ang iyong mga kasalanang ginawa na naging dahilan kung bakit si Jesus ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo. At sa ganitong paraan lamang, magsisimula ang tinatawag nating identification kay Kristo. Ikaw ay magiging kaisa ng Panginoong Yesus. Sabi ko nga, mayroong badge of honor na ibig sabihin, talagang totoong kabilang ka nga sa Team Jesus. Kumbaga sa buhay, anumang laban, anumang hamon ng buhay, anong giyera ang ating haharapin. Di bali na basta kasama natin si Jesus, di ba? Kasama natin yung ating Master. Anumang paghihirap ang ating pinagdadaanan sa ngayon, alam nating naroon yung comfort ng presensya ng ating Diyos. Yun lang, kailangan ay maging aware tayo, no, sa presensya ng Panginoon. Huwag mawawala sa isip natin, ano man ang sitwasyon, saan ka man naroroon, nariyan si Jesus kasama mo at hindi kanya iniiwan, hindi pinababayaan man. Lagi lamang tayong sumunod sa kanya. Ibahagi natin ang mensahe ng mabuting balita tungkol sa Panginoong Jesus. I-share natin yung ating mga blessings, yung kung paano ka pinagpala ng Panginoon, halimbawa sa pakikinig ng kanyang salita. Kung meron kang tinanggap na biyaya mula sa Diyos, yun na nga, sinasabi ko, kung pwede mong i-share ito sa iba, dito sa ating ginagawa, pwede naman, isang click lang ng ating FB, no, sa pakikinig natin, pwede na, may share mo na to sa iyong mga kaibigan. At nagiging instrumento ka nga ng Diyos o kasangkapan kanya para ang iba naman ay mapagpala rin. Okay? Muli, ano man ang mangyari sa araw na ito, maging madali man o puno ng hamon, puno ng problema, huwag mo kalimutang ngumiti at magpasalamat dahil nga every gising is a blessing. Ako po muli ang inyong hardinero, Pastor Eman Aquino, nag-iiwan po ng paalala sa hardin ng panalangin, ang bawat luhang itinatanim ay aanihin bilang kagalakan. Magandang umaga, o Panginoon naming dakila, purihin ang ngalan mo magpakailanman. Mangyari nawa ang iyong kalooban sa aming mga buhay, ikaw lang ang papupurihan. Sa iyo kami umaasa sa lahat ng aming kailangan. Sa mga tukso kami ay tulungang lumayo. Sa mga kasalanan kami ay patawarin. At patawarin namin ang nagkasala sa amin. Sa araw-araw ay ikaw lang ang susundin. O Ama namin, narito ang aming dalangin. Kami ay iyong dinggin, kami ay katagpuin sa hardin ng panalangin. Ikaw ang aming pag-asa sa bawat problema at kabigatan. Ayon sa iyong mabuting plano at kalooban, makakaasa kami ng kasagutan.
at bibigyan ng kalakasan at kagalakan. O Ama na namin, narito ang aming dalangin. Kami ay iyong dinggin, kami ay katapuin sa hardin ng panalangin. O Ama na namin, narito ang aming dalangin. Kami ay iyong dinggin, kami ay katapuin sa hardin ng panalangin. Ng pag-ibig, ating ipabatid sa Diyos ang kahilingang paggabay sa ating mga kabataan. Kayo ay nakikinig pa rin dito sa inyong himpilang DXAS Radyo Komunidad ng FEBC Philippines. Dito po ang kahilingan ay dinadala po natin sa presensya ng ating Diyos. Samahan niyo po akong muling manalangin, lumapit po tayo sa ating Diyos. Mapagpalang Ama, itinataas namin ang mga kabataan ng henerasyong ito sa gitna ng ingay ng teknolohiya at mabilis na pag-ikot ng aming mga ginagawa sa bawat araw at naroon yung kalituhan sa isipan ng bawat isa. Nawa po ay marinig po ng bawat isa ang iyong boses, ang iyong salita. Protektahan niyo po sila mula sa anxiety, depression, at sa maling pakiramdam na kailangan nilang makiayon sa mundo para lang matanggap. Bigyan niyo po sila ng lakas ng loob na mag-identify sa iyo, O Panginoong Hesus. Lord, sa mga kabataang binubuli dahil sa kanilang faith, ibuhos niyo po sa kanila ang iyong special na kapayapaan na kung saan ay magagawa po nilang harapin anuman ang mga challenges or anuman yung persecution na pinagdadaanan po nila. Ipaalala mo sa kanila na hindi sila weird o out of place, kundi sila iyong pag-aari dahil kay Kristo. Tulungan niyo po silang makita na ang pagiging tapat sa iyo ay ang pinakamataas na uri ng matagumpay na buhay. Kaya naman, Lord, malaking comfort sa amin na magkaroon ng badge of honor at mapatunayan na kami kabilang sa Team Jesus. Sana po ganun yung magiging kaisipan ng bawat isang kabataang nakikinig ngayon. Ang prayer ko rin para po sa Negrito family, pagpalain niyo si Evelyn kasama ng kanyang buong pamilya, si Ate Remy, patuloy na malakas na pangangatawan at favorable na resulta ng kanyang laboratory. At maging kasama si Mabel Estraniero na nasa Macau. Lord, I pray na ma-renew yung kanyang kontrata sa pagtatrabaho, bigyan mo siya ng karunungan at mabuting kalusugan. Pag-iingat nyo rin sa buong pamilya at maging kay Margox Jade ang ibiyaya ng kagalingan, Panginoon. Ipagkaloob nyo po maging kay Ate Baby sa kanyang pananakit ng tuhod. Ikaw po ang Diyos. Dalangin ko ang pagpapala mo kay Daphne Luis Ignacio, sa kanyang buong pamilya, sa kanilang negosyo. Ikaw ang Diyos na nangangalaga po nito. Pagpapala mo kanilang tanggapin. Kasama na rin si Melo Makadagom. Salamat sa kanyang buhay. Ang biyaya mo, Panginoon, ay kanyang patuloy na maranasan sa mga panahong ito ng kanyang buhay. Pag-iingat mo rin kay Arnel Palencia at sa buong pamilya, Panginoon, tinataas po namin. Maging kay Anwil Matan, dalangin po namin, Lord,
patuloy na ipagkaloob niyo po ang kagalingan at maayos na kondisyon sa kanya. Salamat din sa pagpapalakas ninyo kay Nanay Zenny at sa Del Oro family, kay April Niel, kay Marichu, sa buong pamilya. Ang biyaya mo ay kanilang tanggapin. Salamat din, Panginoon, sa pagpapagaling kay Kuya Ador. Salamat po na unti-unting makarecover. At dalangin namin ang kanyang buong pamilya, ang pag-iingat niyo po sa kanila. Kasama na rin si Joseph Kyle Ramos. Salamat sa kanyang patuloy na pakikinig, pagpapatuloy sa biyaya mo at sa kanyang buong pamilya, Panginoon. Ang biyaya mo at pagpapala kanilang tanggapin, Lord. Salamat din kay Tideng Mangundayaw. Tunay nga pong dakila ka sa kanyang buhay. Pag-iingat mo ay patuloy niyang maranasan. Pagpapala para kay Nanay Vicenta Tolentino sa kanyang kalagayan na mamagang kanyang tuhod paa. Panginoon, ikaw ang Diyos na mapagkukunan namin ng aming kalakasan. Sa iyo lamang kami nagtitiwala. Maging kay Rodora, sa pamilyang malapitan, Lord, sa pag-aaral po niya, ingatan niyo po siya. Dalangin namin ipagkaloob niyo po ang mga pangangailangan niyang sa kanyang pag-aaral. O Diyos, ikaw ang gagabay po at biyaya mo'y mararanasan ng buong pamilya. Salamat din kay Marifes Sabado. Pagpalain niyo po siya ngayong umaga. Kasama na rin ang Arieta family, si Rainsy, at maging ang Bonyog family. Patuloy na comfort kay Ma'am Agnes. Salamat sa iyong pangangalaga. Kay Mayrin Beltran, dalangin ko rin ang financial na probisyon. Ikaw ang Diyos sa kanyang buhay at kalusugan para kay Beth Miranda. Salamat, Panginoon, sa pangangalaga niyo po sa kanila. Kasama na rin kay Kuya Leo Abesamis sa pagsasaayos ng kanilang pamilya. Panginoon, patuloy kong itinataas sa iyo. At ganoon din nga po, Panginoon, sa mga kaibigan namin, si Pinky Salvador, sa pag-iingat niyo po sa kanya. Maraming pong salamat. Kay Ate Gloria de la Cruz, maraming salamat, Panginoon, sa pangangalaga mo, maging sa kanyang mga anak, kay Gilbert, kay Gail, kay Gary, kay Gladys. At salamat din sa pagpapalakas mo kay Grace, sapat na lakas upang siya'y makakilos sa bawat araw at sa pag-aalaga niya rin kay Ate Gloria. Salamat, Panginoon, sa bawat isang nakikinig ngayon, anuman ang kanilang pinagdadaanan o pangangailangan, ay makatagpo kanila, Panginoong Yesus. Sigit sa lahat, ikaw po ang aming kailangan, Panginoon. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin ngayong umaga, at ang lahat ng ito ay dalangin po namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Kagalakan ko po ang maging lingkod ng Diyos sa inyong buhay dito pa rin sa Himpilang 1116 DXAS, your community radio. Isa lamang po kami sa mga himpilan ng FEBC Philippines, kasapi ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kung nangangailangan po kayo ng panalangin at pagbisita sa inyong bahay, maaari nyo pong ipadala ang inyong mensahe sa mobile number 0917-125-8201. Hanggang sa susunod pong muli sa parehong oras at himpilan pa rin, maraming salamat sa inyong pakikinig at maraming salamat kay Rolando Alfonso at Romel Paulino na umaalalay sa atin sa bawat umaga. Ako po ang inyong hardinero, Pastor Eman Aquino. Paalala po muli, sa lahat ng ating ginagawa, luwalhatiin natin ang Diyos. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay ilam ng panalangin ang hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin.
Sa